Nakakalungkot talaga sa nangyayari sa industry natin sa construction company. 'Di ba ang punch listing ginagawa yan after na matapos? Just in case na may mga susunod pang property claiming it, 'di ba? Siguro rights naman namin yun, 'di ba, as owner ng mismong bahay. Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel. So mga seswang, today is Thursday. Ayan, August 20. So time check, it's already 4:39 PM. And currently, andito kami sa aming branch ng Cafe Mo, San Pedro, Laguna. So halos katabi lang to mismo ng JK Samgyupsal. Sa kahilera lang mismo. So located ito mga seswang sa stall 101 to 104 National Highway, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. So pwede nyo naman i-waze din or ilagay ang Cafe Mo San Pedro Laguna or JK Samgyupsal San Pedro Laguna. And meron din tayo dito mga parking spaces and medyo malawak itong branch natin ng Cafe Mo dito. So kaya naman kapag marami kayong group of friends and family, so 'di ba, pwede kayo dito. And kapag merong mga ipinagdiriwang sa inyong buhay, ayan, 'di ba, birthday, mansary, wedding anniversary and everything mga seswang, pwede kayo dito dahil sobrang lawak nito and kayang-kaya kayong ma-accommodate. So anyway mga seswang, dahil nga tayo ay everyday upload and ayun, medyo today ang ating video ay chill vlog lang. So wala muna tayong update sa bahay. Gawa nga ng talagang sunod-sunod din mga ses ang ating mga kaganapan doon. And alamin sa araw-araw na pagpunta natin parang walang masyadong nangyayari. So para lang tayong nai-stress. So anyway, itong vlog na ito ay parang ano lang, kwentuhan, Q&A na din, and syempre parang kung meron kaming maipapayo or maisasuggest sa mga soon to be na magpapatayo ng bahay, 'di ba? Pwede din kaming makapagbigay ng mga tips and mga advices. Tama? Tama, pero parang ang mai-advise natin or mabibigay nating mga ano sa kanila, stress. 'Di ba? Kasi especially right now kami, hindi biro talaga yung magpagawa ng bahay, especially yung amin na malaki talaga in size. And even us, right now, as of the moment guys, ay parang nag-aano pa rin kami na, oo nga no, napakalaki ng bahay. And actually kasi ang pinaka main goal namin is ma-maximize yung space talaga ng mismong area namin. Kaya kumbaga sinabi na naming dream house, lahat ng gusto naming ilagay doon ay nandoon na dapat. Tama. Tama. So, ayan mga seso, umpisahan na natin itong ating vlog. So, ang ating uumpisahan ay kung ano na nga bang update talaga sa bahay, kung ano na yung currently na eksena niya, yung mga kaganapan doon. So, ayan, dahil nga everyday upload kami and bawat update sa bahay naisasabi namin or naipapakita namin sa vlog. So, ang pinaka-update mga ses, actually yun, yung latest vlog natin, yung roofing na pinoproblema natin. And then, siguro yung pool natin is until now, hindi pa rin siya gumagalaw. And yung mga cabinets natin, kumbaga, ang trabaho doon sa bahay namin ay ano siya, parang antayan. And syempre, dahil sunod-sunod ang trabaho na yon, kapag may nag-stop na isa, domino effect na siya. Ganun yung nangyayari doon. So, hindi namin alam kung anong nangyayari. Bakit until now, wala pa rin gumagalaw sa pool, sa landscaping namin, doon sa ano namin, yung modular namin. 'Di ba, nagdaang araw, nagdaang mga ulan-ulan, nadadamage. Ayun, dahil nga may problem ang roofing, nagtutulo-tulo sa kisame. And pati namin ma-check kung pati yung mismong likod ng modular cabinet namin ay natutuluan. Pero I doubt kasi nga sobrang may mga discoloration na yung mga yung mga kisame doon. So I think meron talaga yun. So kaya before kami mag-proceed sa punch listing, dahil nga ini-sked na din ng contractor namin and syempre sa part namin, lagi kami mismo nandoon sa site and nakikita namin yung improvement or yung kalagay ng bahay. So kami hindi pa kami into parang punch listing kasi nga sobrang dami pang kulang, sobrang dami pang kailangan ayusin, and then agad sila ng punch listing. So siguro ang maisasabi lang namin sa kanila ay
tapusin muna yung dapat tapusin. Kasi sa ginagawa kasi nila na agad-agad sila nagsasabi ng punch listing, kasi hindi pa nga tapos yung ibang part ng bahay, magpa-punch listing na. 'Di ba ang punch listing ginagawa yan after na matapos o i-construct ang mabahay, saka na magpa-punch listing. Pero kasi ang dami pang kulang ang dami pang ginagawa, ang dami pang kailangang ayusin, kailangang i-repair. So, ayun. Kumbaga kasi guys, ang inaano nilang magpa-punch listing, parang pre-assessment ng punch listing bago mag-final punch listing. Kasi sinasabi nga namin na paano tayo magpa-punch listing kung wala pa yung ibang mga balance of work na tinatawag. Kasi yung balance of work guys, kumbaga hindi kompleto pa yung mga kailangan nilang matapos before punch listing. Like for example, yung sa countertop namin, wala pa. Sa auxiliary kitchen, hindi pa na ikakabit. So, those are balance of work. Iba siya from the punch listing. Kasi, pag punch listing, ibig sabihin, yung mga defects na, i-check, yung mga kailangang i-rectify na mga minimal lang. So, yun, yung mga things na kailangan pang maayos sana kasi until na wala kaming malinaw talaga na nakukuha na update from them. And aside dun sa ulan-ulan, pagbaha-baha, so naapektuhan kasi like for example yung ibang mga materyales nanggagaling pa sa Pampanga or sa malalayo. So those are the areas na affected talaga ng pagbaha. Kaya napepending yung mga yung mga dapat na deliverables nila na pwede na dapat gawin kasi yung site mismo is ready na, naka-prepare na. So, which is magda-dive tayo dun guys sa sa first na comment na ating babasahin ngayon, which is ito. So, sabi ni Miss The Green-Minded 3018, everything happens for a reason. The delay help you see yung mga mali sa bahay. Pinaaabot talaga sa tag-ulan at pinaulan talaga ni Lord para makita nyo mga probs, lalo na sa bubong, hoping mapalitan nila yan at ma-resolve. Possible na yung install ng roof is not that knowledgeable sa ganyang kind of roof, guessing lang. So, mukha nga. I mean, tama siguro kayo ng tama rin kami ng aming mga nararamdaman kasi kumbaga alam mo wala namang problema sa sa jack of all trades, 'di ba? Kasi yung napapansin namin guys kumbaga yung kung sino yung electrician, nagmamason din. Alam mo yun, magugulat na lang kami na minsan nasa bubong na, ganun. Alam mo, lahat sila ang gumawa technically. And then, syempre, iba pa rin kasi, diba talaga kapag may specialize yung isang tao or yung isang worker sa isang bagay. Kumbaga kasi magiging master niya yun eh. So, katulad niya na parang sila lahat ang gumawa, maski electrical, yung mga mason, roofing. So, ayan, nagkakaroon ng mga problem. Kasi nga, hindi nila masyado napag-aralan yung ganong work. So, kaya yan, yung mga roofing natin nagkakaroon ng problema, hindi maayos na pagkaka-install, hindi tama. So, kaya yun, nagkakaroon siya ng mga problem sa kisame. And then, yung ibang part ng bahay is nagkakaroon ng naman, defect or nadadamage siya. So, yun sa isang problem sa bubong, lahat na yun siya ay madadamay. So, kaya pinapapush namin na mapalitan yung aming roofing dahil nga hindi siya ka-accept kasi dun pa lang sa pag-install nila na alam yun, nagkaroon ng flashing pero nasa ibabaw mismo ng roofing. So, syempre, kapag dumaan yung tubig doon sa mismong roofing, parang papasok lang doon sa loob. So, ayun, medyo naalangan kami actually sa bahay namin na pinapagawa na yun dahil sa sobrang daming mga mali-maling ginagawa. And then, yung mga alam mo yun, hindi siya talaga nasusupervise ng architect and then engineer. Never pa kami nakaano ng engineer. So, yun. Alam mo yun, kulang na kulang talaga sa supervision ng tatao doon. So, kahit kami naman, alam mo yun, kahit na kami yung owner, nafe-feel namin na parang hindi kami masyado sa mga tao. Kasi nga parang siguro nasasabihan na sila or nakapapanood naman siguro nila sa vlog na binavlog namin yung mga happening sa bahay. So, nasasabi namin doon na yung nga namin, yung sa loobin namin na medyo nadidisappoint kami. Kasi, sino ba namang di madidisappoint, diba? Halos patapos na yung bahay and walang katapos-tapos na kamali ang nangyayari.
Doon pa lang sa hagdanan natin na hindi pa matapos-tapos, di pa masolusyonan kung ano maganda at dapat na gawin doon. Sobrang ang dami nang nangyayari. So kaya sa part naman namin, gusto namin na kumuha ng third party na sa side namin na mag inspect sa bahay kasi nga kino-question na din namin yung mismong integrity ng bahay dahil nga sobrang dami na as in sobrang dami ng mga kamalian nila sa bahay. So ano pa yun na doon pa lang sa integrity yung mga major na ano talaga ng bahay, 'di ba? Structure. Anong kinalaman namin diyan? 'Di ba? So yun kasi ang inaano namin mga seso, pinupush namin sa contractor namin kasi bawal kami kumuha ng third party. So siguro rights naman namin yun, 'di ba? As owner ng mismong bahay dahil kami naman yung titira doon. So siguro karapatan naman namin na kumuha sa side namin ng third party na magche-check sa bahay namin kasi kung sila sa totohanan lang wala na kaming tiwala. Yun na yun, totohanan na to, wala nang kaplastikan, 'di ba? Kasi halos araw-araw kami pumupunta doon, halos araw-araw din namin nakikita ang mga maling ginagawa nila. Pero parang wala ding nangyayari dahil sa sobrang daming concern namin, parang alam mo yun, hindi nila agad na-actionan. So, kaya alam mo yun, natapos na lang yung isang ganyan nila, may mga problem kami doon, parang natatabunan na lang siya. So, ayun yung gusto namin din na ma-push na sana payagan nila kami na magkaroon ng third party dahil anong alam namin dyan sa ano ng bahay, 'di ba? Dahil hindi naman kami contractor para malaman kung tama ba yung ginagawa nila, kung ano na ba yan, 'di ba? Kung matibay ba yan. Saka aside from that guys, yung mga technicalities ng mga expert, syempre, iba. I mean kung sa amin nga lang is marami na kaming na kikita na chismis, how much more pa yung mga expert. I don't know kung anong kinakatakot nila na mag-hire kami ng project manager, but lahat naman naka-escalate na with our legal. So, na-escalate na rin namin sa aming attorney. Kung natatanong nyo guys, nagsasabi kayo na bakit hindi nyo i-demanda? Actually, hindi naman ganun kadali. Hindi ganun kadali magiging process. Pero, nakaano naman na, nakalatag naman na yung ganyan. Kasi sa totoo lang, kung ayaw nilang umayos, talagang, kumbaga, ipoproceed na namin yung mga any na legalities na kailangan dapat para at least mabigay lang kung ano yung deserve na binayad namin. 'Di ba? Kasi syempre, yun nga, ang dami nga nagsasabi na oo nga naman, yung iba paano pagka walang mga means sila na ano tawag dito na platform, wala silang means to voice out sa mga nagpapagawa na ibang mga homeowners, ano na lang yung means nila para sabihin yung mga nararamdaman nila sa kanilang contractor, sa mga na-experience nila. Oo nga naman. So, ayun, kaya alam mo yun na nakakalungkot talaga sa nangyayari sa industry natin sa construction company dahil imbes na magpagawa ka ng bahay na alam mo yun na maayos, bibihira na lang talaga yung makakakuha ka ng may malasakit na hindi lang yung hindi lang yung mismong contractor, at the same time yung workers. Kasi useless yung yung mismong owner lang ang may malasakit pero yung mga workers wala. Wala din talaga kasi hindi naman yung mismong owner ang nasa site na 24 hours na nakabantay doon. So still nasa workers. Kami ginawa namin yung best namin for the previous weeks, itong mga recently na pagpunta-punta namin. Talagang binibigay namin kung ano yung like pag may merienda na sinasabing ganyan, ganon, but still alam mo yun, ikaw na lang talaga actually totoo mananawa na parang hindi ka gaganahan na magpaganon dahil wala ka naman masyado nakikita. I don't know if the problem is within the management kasi sa totoo lang pag tinatanong namin yung mga workers nila ay yun lang daw kasing instruction. So I don't know, nasa management nila yan kung paano yung proper na pag-guide ng mismong in charge doon sa may project. Pero alam mo yun, napapanood namin kasi na may mga other projects sila na tapos na. Di ba? Tapos na. So, ayun, sobrang lang, sana maging fair sa lahat ng ng pagkakataon. And maayos namin silang kinausap in the first place.
during the preparation, planning stage, and sana maging maayos lahat ng mga execution. Well, nangyayari na lahat ng mga kapalpakan. So, tignan na lang natin kung anong po pwedeng possible na mangyari. Kasi syempre, hindi rin kami papayag na i-deliver lang, na bastang ma-deliver lang, 'di ba? Like for example, sa bubong, sabi, may nagko-comment din na ipapapalit ko daw yung bubong. Syempre, malamang ipapapalit namin dahil kung ikaw yung ng estado na ganun yung bubong, talagang magi-stuck yung tubig, eh kailangan mo talagang ipa-rectify. Hindi kasi siya yung simple problem na pwedeng tapalan mo lang ng sealant, ganun. Hindi mismong buong roofing yung may problema talaga. So, kaya nagtanong na kami ng expert, ayan, si Sir Paul kay Caspar Roofing. And during his assessment, ayun, marami nga talagang hindi maganda na ginawa sa roofing. So, yun yung mga isa sa mga problemang na kakaharap talaga namin, especially sa pagpapagawa ng bahay. Siguro, ako guys, kung maisa-suggest nyo ha, kung let's say sa mga future na magpapagawa ng bahay din, pwede nyo sigurong tanungin lang, like structural lang, ipapagawa nyo sa contractor, maghahanap din kayo ng ibang mga contractor na expert like sa roofing, sa pagpipintura, ganun. So, siguro next time, lesson learned sa amin to na ganun siguro yung next na gagawin namin just in case na may mga susunod pang property, claiming it, di ba? Or baka JK Construction na gagawa. Siyempre, ayan, why not? 'Di ba? So, i-manifest lang natin dahil siyempre wala namang masama. And then, eto, 'di ba, yung coffee shop, ayan, dahil knowing us na hindi talaga kami pala kape, pero tingnan nyo, ilang branch na yung cafe mo. O, 'di ba? So, manifest lang tayo and keep on praying, keep on grinding, and keep on moving. Ganun. Next natin mga seswang dito kay The Lyrics. I love IKEA pero for your house, tailored, customized furnishings pa rin if possible para hindi mukhang chop suey. So yes mga sesong, kinoconsider naman namin yan. So it's just that kaya nag-upload kami ng vlog na yun kasi gusto lang namin na makapag-check-check din sa IKEA kasi totoo may maraming mga ano din magagandang item doon sa IKEA, knowing na mga gamit-gamit kaya nga dinudumog din ng mga tao kasi pag mga mabilisan na yung mga alam mo yon yung hindi na makapunta sa mga malalayo, yung IKEA talaga ang puntahan. So ayun, inaano na din namin, pinaplan na din namin kung saan kami mag-aano ng customize. Ayan, may mga chine-check na rin kami at meron na din kami mga kinakausap kasi gusto din namin na ipa-customize. Ayan, yung aming dining table, yung ibang mga furnitures. Ayan, 'di ba? Kasi ayaw din namin na yung furnitures na maganda pero ilang ano lang nasisira na siya, narurunot na dahil nga nag-base lang tayo sa mismong itsura niya. Iba pa rin kasi talaga kapag customize kasi makikita natin yung paggawa niya mismo, yung mga ginagamit na mga materials doon, 'di ba? So talagang maganda rin talaga ang customize. Tsaka hindi lang naman yun guys yung option talaga namin, yung IKEA, like Our Home. Sino pa ba yun yung isa mo? Furniture Republic. So yun guys, samahan nyo kami sa mga series of vlog ng paghahanap ng mga furniture sa bahay and at the same time yung mga ilalagay namin. Kasi actually sasamahan din kami ng interior designer namin. So baka soon pupunta tayo ng Makati, ganyan, yung mga areas na yan para suungin din yung mga furniture na available. Kasi kung sa amin actually mas okay na yung ready-made. Pero hindi kami nagmamadali. Kaya option pa rin namin na pa-customize talaga siya. So, kung customize din naman, wala rin kaming in mind. So, mahihirapan lang din kami kung anong design na gagawin. So, ang gusto lang naman namin is malambot and hindi talaga siya yung sobrang sa madumihin. 'Di ba? Pero gusto white. 'Di ba? So, ayun, abangan nyo guys. Marami pa tayong mga series na vlogs na gagawin sa furniture shopping. So, stay tuned sa ibang mga vlogs natin kasi kung kayo guys ay excited na, kami mas excited na rin talaga, 'di ba? Kasi almost parang 1 year na rin kami naghihintay pero I hope everything is worth to it, 'di ba? Sana talaga. Pray for that. So ayan, next naman natin mga seswang. Hi Jessbin, what's next after your dream house?
Ayan, siguro mga sis, for the pahinga muna dahil nga sobrang stress talaga kami sa pagpapagawa ng bahay. Kitang-kita nyo naman yan na pati kayo na-stress na din, di ba? What more pa kung kayo mismo yung nakakapunta dun sa mismong site, nakaka-experience ng mga happenings, di ba? Iba din talaga ang stress. So, yun yung ano din namin na pagkakamali din namin na sabi nila na kapag kumuha ka ng contractor, hindi ka na mai-stress. Hindi pala yan siya totoo mga sis dahil sobrang stress pala talaga. So actually, mas stress to compare dun sa unang pinagawa naming bahay which is yung House of Blessing. May stress yon pero hindi ganun katodo. Di katulad dito na partida meron na kaming contractor. Then siguro travel. Ayan, dahil na-miss din namin talaga mag-travel mga sis together. Ayan, para naman kahit papano is ano kami, makapag-relax, makahinga-hinga, makakita ng ibang view, 'di ba? Dahil iba din talaga kapag nasa ano ka, ibang location or ibang views and ambience, lugar, ganyan, 'di ba? Ibang-iba talaga. So medyo makakalimutan mo pa ng dalian yung mga iisipin mo, iniisip mo, ganyan. Siguro guys, kanina lang, yung pinag-uusapan namin habang nagda-drive ako, yung basta may something kaming niluluto. So, stay tuned guys kasi ayaw pa namin siyang ma-evil eye. Ma-evil eye. So, ayun, basta marami kayong ilo-look forward din kasi aside from other businesses, other line of business na papasukin din namin is siguro madadagdagan na branches ng Cafe Mo, ng JK. So, ayan. Kaya naman, if you are all interested din sa pagpa-franchise, guys, we are still open for franchising. Mag-email lang kayo sa jksfoodcorporation@gmail.com. So, yun, mas marami pang JK na mag-open and mas marami pang opportunity ang maibibigay namin. So, siguro hanggang dun lang muna. Ayaw muna namin sabihin yung iba pa. Diba? So, pahinga and travel. Yun siguro ang pinaka-share muna namin right now. Diba? Down na tayo guys sa pinaka-last na natin, which is ito. What have you learned from your current contractor na pagpapagawa ng bahay? So, ang dami. So, ayun, sobrang daming natutunan, sobrang daming lesson. Ayan na, yun na kapag hindi porket may followers, hindi porket pinromote ng ganito, hindi porket kilala, magtitiwala agad tayo. So, iba pa rin talaga yung chinek natin mabuti yung background, yung kung paano sila magtrabaho, 'di ba? Kasi sa totoo lang is parang nabudo lang kami. Ayan, sa napanood namin. 'Di ba? So, yun. Kumbaga, sobrang dami naming lesson, sobrang dami naming mga natutunan dito. And then, kailangan i-clarify nyo kung ano yung scope of work nila na kasama doon mismo sa contract. Dahil kami, sa totoo na, hindi kami masyado na binusisi yung mga nakalagay doon sa contract. Binasa namin pero hindi na namin masyado binusisi. Tapos, yun, nagulat kami na one time, nag-offer sila ng interior labas doon sa mismong contract price na napag-usapan namin. And then, ni-review namin. Then, nakita namin na parang may isang doon na item na kasama sa contract namin na binayaran pero sinama nila doon mismo sa offer nila na interior. So, yun, buti na lang talaga na chinek namin mabuti yun and then nailaban namin na kasama dapat siya. And ayun, sobrang i-clarify nyo din kung ano-ano yung mga restriction, yung mga bawal at pwede, ganyan. So, iba kasi talaga kapag sobrang higpit din yung contractor, yung tipong parang sasauluhin na lahat ng trabaho sa bahay nyo. So, iba rin yung collaborative, yung mindset, yung alam mo yun, na nagtutulungan dahil ang isa lang naman yung gusto, which is mapaganda yung bahay, ganyan. And then, ayun, basta yun, review din yung contract and i-clear nyo ng maayos kung may mga warranty, yung retention, yung mga ganong eksena mga sesong. Basta double check nyo lang palagi. So, yung sinasabi ni mo na retention, yun yung parang certain percentage from the total contract price na i-retain nila, hindi pa i-release upon turnover or meron din diyang policy na after
after matapos yung warranty ng project manager on your end. Kasi syempre, while wala kayo doon on site, sino magbabantay? I mean, 'di ba? Sa totoo lang ngayon na meron kaming contractor, parang wala kaming contractor eh. 'Di ba yung sinasabi nila na mag-hire ka ng contractor para hindi sumakit ang ulo mo, 'di ba? Ganun na ganun talaga yung inano sa amin in the first place. Pero parang ang nangyayari, ang sakit sa ulo. Ang mayaman. 'Di ba? So, ayun, hindi siya hindi lang siya ganun na mag-hire ka ng contractor talaga. Mag-hire ka din ng sarili mong project manager on site na manggagaling sa inyo para at least na-check kung ano yung mga ginagawa doon sa bahay. Malay mo ba yung nilalagay dyan sa mga poste, di 12 lang. Kailangan 16, 18, mga ganon. Yung mga ganong mga technicalities, soon pag-aaralan natin din yan, guys. Huwag kayong mag-alala. Diba? Siguro din also yung yung wag niyong i-prioritize yung aesthetic over the technical requirements, parang ganon. So, hindi lahat ng mga aesthetic pwede siya. I mean, applicable. Especially kung hindi open ba yung contractor mo for flexibility ng mga bagay-bagay. So, ayun, wag din siyang daanin sa, ay, aesthetic to, aesthetic yan, ganito, ganyan. Actually, along the way, guys, hindi naman wala kaming major na pinagawa or pinabago dun mismo sa bahay. Sa end nila ngayon ang nagbabago. Di ba? During the application nila or execution nila, sa end nila yung madalas na, parang may expectation versus reality kami, di ba mo? Totoo. Kasi 'di ba, iba yung sobrang ganda ng pinresent nila na design sa amin. Tapos ito na matatapos na yung bahay na sobrang dami ding mga design na hindi nasunod. So nasabi naman niya, nababanggit namin sa vlog namin na ang daming design na hindi na go through, like yun doon sa living area namin na may isang design doon na kailangan is nakalubog mismo pero hindi nila nagawa. Pati yung hagdanan natin, sobrang dami. Pati yung pool natin na medyo malapad dapat siya, ngayon is naging makipot dahil nga daw may tatamaan na hooting ng poste. So, ayun, syempre, ngayon, mag-aano kami na paano nila ngayon yun madededuct sa mismong total bill namin. 'Di ba? So, syempre, yung bawat sukat yung perimeter na yung na yan, pool na yan, nandoon, nakaprice yan, kasama yan sa pricing nila. Yung mga design doon. Yun lang din ang isa namin na pinagkakaanuan yung nalaloka kami kasi walang itemize na nangyayari doon sa contract namin. So, kaya choice wisely, vote wisely. Charing. So, ayun mga saswang. I think dito na nga natin i-end ang ating video. And if you like this video, don't forget to like and share. And comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Jessica, see you guys in our next video. Bye!